I'll try to be quick this morning. Tatlong principle na maaring mas magpalalim pa sa atin at mahamon ang bawat isa sa pagbibigay. Number 8 principle, ang katapatan sa pagbibigay. Ang isa, kung marami man, ang isa sa susi ng pagbubukas ng pintuan ng pagpapala. Malakay 3:10, ang pinakang kinatatakutang verse. Pero ito ang pagpapala. Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now, sabi ng Panginoon, subukan niyo ako. Herewith saith the Lord, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. If we will look at the Bible about the messages of blessing, we cannot separate the teaching of giving. Yun po ang susi lagi ng Panginoon sa pagpapala. The Bible taught so much about giving, not because God needed something from us, but because it is the key to unlock and unfold the blessings of God. Whether if we don't believe do sa negative side of not being faithful to the Lord, if it's no longer applicable, sabihin natin, we are no longer under the time of period of law, and we are now under grace. Siguro nga at sana nga. But I still believe the promises of God to those who are generous to Him is still applicable up this time. Narinig po natin kanina ang mga patotoo kung papaanong sinubok sila ng Panginoon sa pagtatapat at pagbibigay, at kung papaanong ang Panginoon ay naging tapat din sa kanilang mga pangako. Bakit po tayo nagkaroon ng gantong tema? Bakit po natin itinuturo ang pagbibigay? Sabi ko nga po, since I became your pastor, the last time I give emphasis to giving is 2016. And that is the starting point na nagbukas pa ng Panginoon, ang Panginoon ng pagpapala sa ating church. Bakit po natin tinuturo ang pagbibigay? Hindi dahil ang church natin ay walang-wala, napakarami nang ang pagpapala, kundi dahil gusto nating pagpalain pa ang iba. Sapagkat kahit anong sumikap natin sa buhay, kung hindi mo partner ang Diyos at hindi mo nahawakan ang susi ng pintuan ng pagpapala ng Diyos, everything will be void and useless. I think for some churches, even for me before, ayoko pong masyadong itunuturo ang pagbibigay sapagkat ito ay sensitibong topic. Baka ang isipin ng iba ay kailangan ng church na ito ang pera o ng pastor, na para bang pag-usapin ng ikapo, tayo ay naku po, aray ko po. Pero the more you experience the blessing of God through giving, the more nating na-absorb na gusto ko pa po, Panginoon. Parang hesitant tayong sabihin, pero hindi po. Sapagkat gusto ko pong ituro itong muli, sapagkat gusto kong maranasan din ng lahat ang pangako at pagpapala ng Diyos sa Kristiyanong tapat sa pagbibigay. Sabi ng Panginoon, prove me now. Marami na tayong sinubukan. Mga negosyo, mga partner sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, prove me now. Ako ang subukan mo. At marami po ang magpapatunay pa sa atin, hindi ko lang pumatawag at magpapatotoo. And as I look on the life, hindi po man lahat, tinitingnan ko yung mga buhay ng mga consistent sa giving, may lifestyle sa giving, mga top givers ng ating church. Nakita ko po kung papaanong nasaksihan ko ang mga buhay nila na hindi po ganun pinagpala, pero kung papaanong inangat ng ating Panginoon. At nakita ko rin po ang ilan na sa kabila ng sila may magagandang trabaho, sa kabila ng sila may mga magagandang edukasyon, ngunit hindi na naging partner ang Panginoon, nakita ko rin kung papaanong ang mga pintuan na hindi ganun nagbubukas. Bakit? Principle number 8. Ang katapatan sa pagbibigay ang isa sa mga susi ng pagbubukas ng pintuan ng pagpapala ng Diyos. Maaring minsan, hindi po laging ganon. If you are faithful in giving, maaring naranasan nyo rin na may pagkakataong tayo ay kinukulang, may mga pagkakataon na parang nagigipit din tayo because of some of our financial decisions. Ganon din po sa atin. Pero ang tinitingnan po ng Panginoon yung consistency. Hanggang kailan ka magiging tapat.
Kung ang layunin mo lang, kaya ako gusto magbigay sapagkat ang Panginoon pala ay ibabalik ng higit-higit, na para bang ang tingin natin ay bangko na talagang tutubo itong sa Panginoon, mali po ang ating layunin. Sapagkat susubukin ka din ng Diyos. May mga narinig akong patotoo, ba't ganon? Nag-practice naman ako ng giving 3 beses, pero pagkatapos wala pa rin. Tinusubok ng Panginoon. Tungkulin ng Diyos. You cannot defeat the nature of God. Pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos, pero tinitingnan din ng Diyos ang iyong puso. Na sa kabila ba ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pagkakataon na hindi magandang sitwasyon, kaya mo pa rin maging tapat, pero sa bandang dulo, God cannot break His attributes, that He is a generous God, lalong higit pa sa mga nagiging tapat sa Kanya. Consistency is the key. In this church, hindi pagpapalain ng ilesyang ito kung hindi po tayo namulat at nabuksan ng puso na maging tapat sa pagbibigay. Kasi nga po, nananatiling tapat ang pangako ng Diyos at yun ang susi ng pagpapala. Mula sa mga patotoo na meron tayo ngayon, mula sa Biblia, nais ko pong magbigay ng ilang mga patotoo ng mga kilalang tao kung papaanong sinubok din nila ang Diyos at nakita nila ang pagpapala ng Panginoon. John D. Rockefeller, ang isa sa pinakang mayamang tao sa buong mundo noong 1939 to 1937. Siya po ang founder ng Standard Oil, one of the wealthiest man in the history. Isa po siyang Baptist. Kilala siya for his lifelong commitment to tithing and systematic philanthropy or pagtulong. He believed his wealth was a gift from God, intended to be used to the good of mankind, to the church, and viewed himself as a steward or katiwala lang rather than just an owner of his fortune. Nakilala po siya, Rockefeller was raised by a Baptist mother who taught him, kaya napakaganda po yung bata pa lang tinuturuan who taught him to tithe 10% of his income to the church from his very first job. Ang una niyang giving, sumasahod siya ng $1.50 a week. He became consistent. He maintained this practice throughout his life. Galing po to sa wala $1.50 a week. At sabi niya, I never would have been able to tithe my first $1 million if I never made it to tithe on my first salary. Ibig sabihin, hindi ko magagawang maging malaki kung sa umpisa pa lang hindi ko nasimulan. Total donations of Rockefeller, after he died, 555 millions sa mga donations lamang po yun, dollars, hindi pa included ang kanyang giving. He founded the Rockefeller Foundation, the University of Chicago, Rockefeller Institute of Medical Research, and other Baptist churches. In early of his career, his giving was focused on Baptist churches but expanded to education and medical research. Ang kanyang pinakang philosophy sa buhay, he believed that God gave me my money, and in his latter years, he considered it his responsibility to turn the wealth around and give it back to the Lord. Think of giving is not a duty, sabi niya. It is a privilege. Hindi lang dahil utos ng Panginoon, hindi lang commandment. Isang karangalan sa akin, sabi niya, na sa akin pinadaloy ang pagpapala. Pangalawang tao na kilala sa giving, kung tayo ay nagtututbrush, ito ang kuhanin yung tatak, Colgate. William Colgate, the founder of soap, Colgate, Palmolive, founder of Colgate Company, was famous for extreme. Ito naman, talagang extreme. Generosity. Nag-start siya ng tithing 10% of his income. Pangako niya sa Panginoon and progressively increasing. Lumalago, ginawa niyang 20%, 30%, 40%, at nakilala siya sa pagbibigay ng 50%. Grabe ano? Attributing his business success to this faith-based partnership. Ang kausap niya, ang Panginoon, Lord, pag in-increase mo to, sa'yo to, funding missions, educations, supporting his church, his commitment went beyond more obligation. He felt God was the source of his prosperity, and he gave generously to support Christian causes.
Ano po yung mga key aspects sa kanya? He made a vow to give a 10% of his earning to God after even facing hardship. Kaya sabi ko, kahit kayo po ay nagbibigay sa Panginoon, dadaan pa rin kayo sa pagsubok. Pero sabi niya, nagkakalugi man siya noon, pero hanggat may dumadating, ibinibigay niya para sa Panginoon, even in hardship. Progressive increase. As his soap business grew, he steadily increased his giving from 10%, 20%, and so on. Motivation. He believed God was the giver of his success, and so tithing as a way of partner with God, not just to fulfill the duty. Marami pa pong iba, like founder of Letorno Technologies, we have John Haynes, marami pa pong mga popularities na makikita po natin na kung saan sila po ang naging daan ng pagbibigay. And all of them will testify and experience na sa pagbibigay, ito ang naging susi ng pagbubukas ng pintuan ng pagpapala ng ating Panginoon. May we learn, someday, may we hold the key that will open the blessings of the Lord. Number 9 principle. Hello, okay po ba tayo? Amen. Ito po, medyo mahalaga to. Okay? Hindi tayo laging kulang. Nasobrahan lang tayo sa gastos. Matthew 6:33. Seek ye first, unahin mo ang Diyos and His righteousness, and all these things shall be added unto Him. Wala namang hindi gustong magbigay sa Panginoon. Pero talagang minsan tayo ay pinagkukulang. Hindi dahil kulang talaga, kundi nasobrahan tayo sa gastos. May mga instances siguro talaga na talagang naging mahirap. Mabigat ang laban, nagkaroon ng karamdaman, biglang may mga emergency, may mga kagastusan, nawalan ng trabaho. May mga bagay na masasabi nating reasonable, considerable. Talagang gano'n ang sitwasyon. Pero nakikita ko, bakit naging mahirap sa iba, marami ng instances na kaya tayo nagkulang sa Diyos, hindi dahil sa kulang tayo, kundi nasobrahan tayo sa gastos. Hindi natin na-consider muna sa ating financial decision na sa gagawin ko bang ito, baka maapektuhan yung para sa Diyos. For example, kung usaping pangangailangan, lahat naman, God will supply all our needs. Meron tayong ginawang desisyon na hindi natin kinonsider na maaapektuhan ba ang para sa Panginoon. Diba? Mga kabataan, nakakapag-giving tayo. Bibili ako ng cellphone. 12 years to pay. 12 months to pay. Saan ka kukuha ng pambabayad? Meron. Pero nawala na yung tithes mo. Kukuha ako ng motor. Magpapagawa ako ng sasakyan. Papagawa ako ng bahay. Wala pong problema ang mga bagay na yan. Pero sabi ng Panginoon, unahin mo muna ang para sa Panginoon. Don't compromise what belongs to God. Magbabakasyon ako, magta-travel ako, walang masama. Pero nasa na yung sa Panginoon? Nawala. Hindi dahil wala talaga tayo. Hindi lang natin na isama sa desisyon. Diba, pag nagagawa tayo ng mga desisyon, kukuha ba tayo ng ganito? Ay, hindi pwede, kakapusin yung pagkain natin, mawawala ng matrikula. Pero minsan, ang sacrifice na ginagawa natin, yung para sa Panginoon, wala na muna yan sapagkat marami kaming bayarin. May mga reasonable, pero may mga pagkakataon din sabi ng Panginoon, seek ye first. Ako ang iyong unahin. Hindi dahil kailangan ko yan, kundi upang patunayan mo na ako pa rin ang number 1 sa buhay mo. Mga kapatid, pwede mong sabihin na meron ka pa rin naman na iibigay. Masaya pa rin ako sa binibigay ko, pero alam mo at alam ng Diyos na tira-tirahan at putal na lamang yan. Ang kapalit, because we compromise what belongs to the Lord. Pwedeng masaya ka, God loveth a cheerful giver. Pero sa usapin ng pagiging masaya, hindi lang dapat ikaw ang masaya. Dapat masaya din ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos kung ito ay naging priority mo o tira-tirahan lang ng buhay mo. Di ba yun yung context ng God loveth a cheerful giver? Sabi naman doon, as according to purpose set in His heart. Kung ano lang yung gusto mo, kung masaya ka, ito lang yung gusto ko ngayon Ito lang yung tira ko Pero kung tama yung puso,
hindi mo ibibigay yung ganun para sa Panginoon. Sapagkat kung ang Diyos ang number one, priority ang ating Panginoon. Seek ye first. Kaya every financial decision is a spiritual decision. Bago nating pag-isipan, gagawin natin to, papaano naman ang para sa Panginoon? Ang tawag dyan, stewardship. Marami sa atin ang mga nabiktima ng gantong bagay. Except na natin yung mga talagang dumaan sa mga matitinding pagsubok, mga talagang nagkaroon ng emergency. Pero, lifestyle check. Pero yung nakabibili ka, nakakakain tayo sa masasarap na lugar, nakakapamasyal tayo sa iba't ibang lugar, may mga bago tayo, pero yung sa Diyos, wala. Tira lang, consider our ways. Hindi ka kulang, nasobrahan lang tayo ng gastos. Kaya, alam nyo, mahirap. Masakit na katotohanan yun, pero yun ang katotohanan. Na dapat nating i-discipline ating sarili. Bago natin i-flex ang iba, i-fix mo muna ang para sa Diyos. Hello, I've seen many Christians, pagdating sa personal, pagdating sa pamilya, walang problemang maging generous. Kita mo. Pero pagdating sa Diyos, napakalaki ng pagkukulang sapagkat hindi natutunang unahin ng Panginoon. For some, giving is negotiable. Depende. Depende kung meron, depende kung labis, depende kung nakatapos na. But for some, giving is not non-negotiable. Seek ye first. Bago pa ang iba, Panginoon muna. Bilang inyong pastor, minsan, naisip ko rin na dapat ay exempted na ako sa pagbibigay, excuse na, sapagkat sa Old Testament, ang mga Levites hindi nagbibigay, sila ang binibigyan. Pero, gusto ko rin makahawak ng susi ng pintuan ng pagpapala. And I want to walk what I talk, and I want also to be an encouragement and blessings. Not to brag, but for us, giving is not non-negotiable. Sa biyaya ng Panginoon, hindi lang simula ako naging pastor. From the time that we have our marriage life, wala akong natatandaang butas na hindi ako nagbigay para sa Panginoon. And not just tithe, I give more than my tithes. I give to all commitments. I double my first fruit. Dumaan din po yung pagkakataon sa aking buhay na alam ng iba, nabaon din po ako sa utang, nabankrupt din po ako. Kahit may utang, ipapangutang ko ang para sa Panginoon pa. Why? Giving is not negotiable to me. Pero naramdaman nyo ba na naghirap ang inyong pastor? Di ba? Mas mabuti nang magmukhang pinagpala kaysa kaawawa. Bakit? Pinatunayan ng Panginoon, hindi kita pababayaan. I will unfold the blessings to your life. It is not negotiable. May mga time na titipirin namin ng ibang bagay. Di ba? Ang cellphone ko, ang tagal ng wasak pero hindi ko mabili-bili. Kung ako lang ay hindi mag-giving ng kahit mga 5 buwan, naka-iPhone 15 na ako. But giving is not negotiable. Para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Maaring ganun na naramdaman ng iba. The more na pinagpapala ng Panginoon, maaring yung iba, panghulog muna ng sasakyan to. Maaring sa iba, naisip niya, pang-travel ko na to, pangbili ko na to ng mga bagay. Pero kung naging buhay mo ang pagbibigay, matututunan mo, giving is not negotiable because it belongs to the Lord. May mga principle. Ang principle na natutunan ko sa buhay, magbibigay lang ako sa pagbibigay, titigil lang ako sa pagbibigay, pag tumigil na rin ang Diyos sa pagbibigay sa akin. Ang tanong, tumigil ba ang Diyos sa pagbibigay sa iyo? Kahit nga pandemic, may natatanggap pa rin tayo. Kung ito lang ang binigay, hindi ito rin lang ang iyong ibalik. So much given, so much required. Alam nyo, ang pagbibigay, discipline talaga yan. Mahirap sa umpisa until it became your habit, until it became your lifestyle. Ano po yung lifestyle? Alam nung iba yan. Automatic na ito, hindi sa amin to. Sa Panginoon ito. Sana dumating tayo sa punto na ang bawat isa ay maging lifestyle ang pagbibigay. Sapagkat ito po ang lifestyle ng isang Kristiyano. Hindi tayo laging kulang, nasobrahan lang tayo sa gastos. Remember this principle. Every financial decision is a steward decision. Bago mo bilhin, bago mo i-add to cart at to buy, hindi ba mapapabayaan yung para sa Panginoon?
Last principle, kakaibang kaligayahan ang maging daluyan ka ng pagpapala. There is a great joy to be a channel of blessing, lalo pat ang blessing na ito ay para sa gawain ng Panginoon. Buksan natin yung Proverbs 3 verse 27. Buksan lang po natin sapagkat Proverbs 3 verse 27. Basahin ko po sa wikang Tagalog. No. Mali ang aking reference. Walang 27 ang chapter 3. Okay, dito na lang tayo. 1 Chronicles chapter 29. Medyo mahaba-haba po ito. Ito po ang patotoo ni Haring David na dating pinakang mababa sa magkakapatid, dating magtutupa, dating hindi naman pinagpala, dating wala namang mga negosyo. Ito po ay patotoo ng hindi lang isang pinakang magaling na hari, kundi isang pinakang tapat at pinagpalang hari. 1 Chronicles chapter 29. Okay, kung kayo po ay may Bible, you can share with your neighbor sapagkat hindi ko po linagay dyan. Tingnan natin 1 Chronicles chapter 29 verses 1 to 14. Basahin ko po sa Tagalog At sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, sabi niya may anak siya. Si Solomon na aking anak ay isa lamang pinili ng Diyos, ay bata pa at sariwa. At ang gawain ay malaki. Sabi niya, si Solomon na